Sunod, mga kababayan. Eto na. Sunod natin, Cheese Escudero. Eto na nga, Cheese Escudero. Mga kababayan. Eto na, Cheese Escudero. Oo nga, ipinatawag na ng Comelec. Eto na ha, mga kababayan. Cheese Escudero na ipinatawag na ng Comelec. Diyos mio Marimar. Nako, eto na nga. Ito po mga kababayan, bakit nga ba ipinatawag ng Comelec si Cheese Escudero? Kasi dahil po dito, mga kababayan, ito pakinggan niyo, DZMM News po ito ha. Follow MC, dito po. Like po tayo. Apply on the go. With custom job alerts on LinkedIn. Like. Get the app today. Alas 7:27, nakatakda ipatawag ng Comelec si Senador Francis Escudero kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng donasyon mula sa mga government contractor noong 2022 elections. Kasunod ito ng pagharap sa Comelec ng presidente ng Centerways Construction na si Lawrence Lubiano na umaming may hawak silang kontrata sa pamahalaan na magbigay ng donasyon sa kampanya ni Escudero. Iniimbestigahan din ng Comelec ang iba pang kandidatong sinasabing tumanggap ng campaign contributions mula sa mga kontraktor. Sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism, nagbigay ng 21 milyong piso sa kampanya ni Pangulong Marcos ang dalawang construction company na nakabase sa Cebu at Zamboanga del Sur. Bukod sa Pangulo, nakatanggap din si Vice President Sara Duterte ng halos 20 milyong pisong donasyon mula naman sa kumpanya ni Glenn Escandor ng SDevco Realty Corporation. Ayan na. Pinag-aaralan ng Comelec ang Genesis posibleng 88. pagpapaliban ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa October 13. Aminado si Comelec Chairman George Erwin Garcia na imposible nang ituloy ang halalan dahil sa kakulangan ng panahon sa paghahanda. Nauna nang sinuspinde ang mga paghahanda sa Bangsamoro elections kasunod ng temporary restraining order ng Korte Suprema para Salamat po, pigilan Sir ang Roberto paglilipat Agas. ng 7 parliamentary seats ng Sulu sa ibang lugar sa Bangsamoro. Ipinatupad ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act matapos ang ideklarang hindi bahagi ng Bangsamoro ang Sulu. Sa Alas 7:27, nakatakda ipatawag ng Comelec si Senador Francis Escudero kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng donasyon mula sa mga government contractor noong 2022 elections. Ayan na ha. Si Escudero, mga kababayan. Ipapatawag na ng Comelec. Ma'am Jillian Lee, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much. Ipapatawag ng Comelec. At eto na nga mga kababayan, bukod sa ipapatawag siya sa Comelec dahil tumanggap siya ng donasyon mula sa mga kontraktor. Kasi pag nagbigay yung kontraktor, mga kababayan, syempre pag nanalo yung binigyan, may project sa sunod. Ito po ang kadahilanan mga kababayan, the downfall of Escudero. Panoorin niyo po. From ham and cheese insertions to flood control scandal. Binalot ng kontrobersya si Senador Francis Cheese Escudero na nag-ugat sa umano'y bilyong pisong isiningit sa 2025 budget. Unang pumutok ang balita dito mismo sa Billionario News Channel. Narito ang agenda report ni Hannah T. Na fourth wave nga. Pamangingay ang flood control scandal. Nakaladkad na ang pangalan ni Senator Cheese Escudero sa di umano'y budget insertions. Hulyo pa lang, una ng binalita ng Billionario News Channel ang dokumento ng higit kumulang 142 billion peso worth of insertions umano ni Escudero Patay. noong siya pa ang Senate President. Iba-ibang lugar ang sites ng mga proyekto, mula flood control, roads, bridges, at maging streetlights hindi nakalusot. Kalaunan, makailang beses pinabulaanan ni Escudero ang mga paratang. Kabilang ang tila pagbisita niya sa House of Representatives kahit holiday ang November 30, 2024. Kita ninyo? Ilang beses si Escudero nagsinungaling dyan, mga kababayan. Ilang beses niya sinabi na part yan ng paninira sa kanya o part yan ng demolition job. Yeah, nakita nyo?
Lahat po yan. Lahat yan walang katotohanan. Lahat yan ay paninira lang sa akin. Hindi po yan totoo, mga sinasabi nila sa akin, kasi alam ko po lahat po yan ay mga paninira lamang sa akin. At ako naman po ay nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Wala pong mga ganyang gagawain. Ako po ay matagal na pong nagserbisyo sa gobyerno. Simula pong ako ay ganito. Simula po ako ay ganyan hanggang sa ako ay naging Senate President sa kasalukuyan. Wala po akong ginawang katiwalian sa ating bansa. Hindi ko po yan gawain. Oh, putang ina. Oh, ngayon, anong nangyari? Inamin na mismo ni Lubiano na nakatanggap ka. Wala? Apakasinungaling ninyo. Napakasinungaling, mga kababayan ni Chis Escudero. So ito, mga kababayan, ang patunay. Ultimo holiday, nandun pabalik-balik kay Romualdez. Sabi sa isang Politico report, yan ay para masigurong masisiksik umano ang 142 billion sa budget nitong buwan, bunsod ng flood control investigation. Saka na nagkakudeta sa Senado at pinalitan siya ni Senate President Tito Soto. Tumugma ang nakalap naming file sa naging pagkanta ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nako. Sa kanyang salaysay, may listahan kasi ng mga proyektong nagkakahalagang 800 million pesos. Patay, Kung kulang-kulang saan 1 billion. 100 million dito para raw kay Escudero. Okay, kita ninyo. Proyekto 800 million. Sa 800 million, 100 million dun kay Cheese. Ayun, pinambili na ni Hart ng bag. Sa 800 million project, 100 million dun kickback ni Cheese. Kaya pala si Hart napakadaming pambili ng bag, pambili ng jewelry. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, bakit hindi subukan ipa-amlak si Hart Evangelista? Kasi, kung tutuusin, yung mga bags, yung mga jewelry na pinambibili niya, millions po ang halaga nun. Pero bakit hindi siya kasali sa top taxpayer sa Pilipinas? Dapat nga ipa-lifestyle check yan eh. Di ba? Biruin mo sa 800 million, pakita natin Listahan kasi ng mga proyektong nagkakahalagang 800 million pesos, kung saan 100 million dito para raw kay Escudero. Kita ninyo? Ka-exist din ang listahan kasi ng mga proyektong nagkakahalagang 800 million pesos. Di ba? Kita nyo, ito po, mga kababayan, lakihan ko lang kasi siyempre, malalakihan naman to eh. Ito lakihan natin yung screen. Ayan, lakihan. Ayan mga kababayan, nakasaad. Meron dito, 100 million. 100 million, 100 million, 300 million, 300 million. 6, 7, 8. Nakalagay dito, construction, flood control, Along, Kanumay. Ayan, Barangay Kanumay, West Valenzuela. Tapos meron pang isa, construction, flood control, Valenzuela pa rin. At saka preservation program of rehabilitation, construction of roads. Ayun, sa may Damian Reyes Road, Buwakside. Tertiary Road. At ito pa, Asset Preservation Program. Sa Dr. Damian Reyes Road. Sa Buwakside, 300 million, 300 million. At dito sa 800 million, mga kababayan, magiging 700 million na lang dyan kasi yung 100 million kay Escudero. So, paano na lang yung sa engineer? Paano na lang yung sa contractor? Paano pa yung nanakawin ng mga mason? Paano pa yung nanakawin ng mga construction worker? So, matitira dito 300 million na lang sa 800 million, yung 500 million na bulsa. Kaya wag po kayo mag-expect na yung flood control at yung kalsada, magulat kayo, isang taon palang butas na. Kaya napansin niyo mga kababayan, sa lugar ninyo, yung mga kalsada nagbibiyakan, umaangat, merong yumuyupi, merong umaangat. Tapos magugulat ka, hindi pa sira yung kalsada, binubutas-butas na naman. Pwede na nga taniman ng palay eh. Bakit? Sa budget na 800 million, 100 million kay Cheese, 700 million na lang natitira doon sa construction. Paano pa yung kay contractor doon? Yung tubo niya. Sa 700 million, magiging 600 na lang. Paano pa yung kay district engineer? 100 million din. So, sa 600 million, magkano? Magiging 500 million na lang. Paano yung semento na 1,000 ang budget, 700 lang ang ginamit? Kasi bininta na ni foreman, bininta na ni construction worker. Ay talaga namang expected natin sa project ay substandard. Bukod sa substandard, yung iba wala ng budget, nagiging ghost project. Ganun po ang nangyari. Sa mga hindi po nakakaalam, bakit may substandard? Bakit may ghost project?
Example natin yan. 800 million. 100 kay Cheese. 100 sa contractor. 100 kay district engineer. O, si 500 na lang. Kukuhaan pa ni foreman. Kukuhaan pa ni Mason. O, 50, pag tag 50 million sila. So, 400 million na lang. Pagdating kay construction worker, kukuhaan nila 100 million din. So, 300 million na lang. So, ang expected mo dun sa kalsada na nagkakahalaga ng 800 million, anong itsura sa 300 million? Kaya magulat ka, wala pa isang taon, biyak na. Magugulat ka, walang nakatayo. Bakit? Miruin mo 800 million, tapos 300 na lang natira. So, saan mo? Ilang project to? 1, 2, 3, 4. Sa tingin mo, sa apat na proyekto na yan, matatayo yung tatlo niyan, o dalawa lang matayo, yung dalawa nawawala. Kasi kulang ng budget. Diba? Merong nakatayo, dalawa sa apat na project, substandard. Yung dalawa, walang nakatayo, ang tawag dun, ghost project. Bakit? Pinaghati-hatian na nila. Kaya nga, much better mga kababayan, na kapag kumuha tayo ng mga kontraktor, kumuha tayo ng mga engineer, sa ibang bansa na, yung mga developer. Huwag kayong kumuha nang dito sa Pilipinas, kaya bababuyin lang nila yan. Sa mga hindi nakakaintindi, bakit may substandard, bakit may ghost project? Paano hindi magkaroon ng ghost project? Sa 800 million na pondo, natira 400 na lang. Do you think papatayo yung apat na project, tag 100 million? Pwede mo namang itayo lahat yan. Ang problema lang, yung kalsada, ang maximum na budget niya is 200 kilometers. Ang nangyari, 100 na lang. Magugulat ka, parang LRT yan. May reles pero putol. Diba? Kasi bakit? Hindi kasya. Kung hindi ghost project, substandard. Ganon sila kawatan, mga kababayan. Mahiya naman kayo, oy. Mahiya kayo. Diba? Ito pa. Kung saan 100 million dito para raw kay Escudero. Nag-e-exist din ang 5 projects na ito sa aming sariling dokumento. Yan ay flood control wall sa Valenzuela City at may kay reconstruction of congressman roads pa, kay sa may kay Marinduque. mayor pa. After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Diba? Sa 800 million, 160 pala kay Cheese doon. Pinadaan niya kay Maynard Ngu. Si Maynard Ngu, yan po yung nagdodonate kay Robin noong tumakbo si Robin pagka-senador ng 1 million cellphones. Si Maynard Ngu. Nako po, mga kababayan, kita ninyo, konektado, no? Diba? Konektado, no? Ay, Diyos ko. Si Maynard Ngu na binanggit ni Bernardo ang di umano'y bagman ni Escudero na siyang tumanggap ng nasabing amount. Si Ngu ang Special Envoy of the President to China for Trade, Investments and Tourism. Sabi sa isang 2023 report ng Philippine Center for Investigative Journalism. CEO si Ngu ng Cosmic Technology. Yan na. Sa mga nagtatanong, anong cellphone yun? Bakit 1 million? 1 million ang halaga. Pero napakaraming cellphone nun na Cherry Mobile. Sa mga hindi nakakaalam, ang Cherry Mobile, yan din po yung isa sa mga major sponsor ng Itbulaga noon, di ba? Namimigay ng Cherry Mobile. Correct me if I'm wrong kung Itbulaga or Wawawin. Kita ninyo mga kababayan? Yan po ang totoo. Nawawala ba ako mga kababayan? Hindi nyo ba ako napapanood? Naputol ba yung aking live? Yes, right. Di ba? Hindi naman yata ako naputol Okay naman siguro. Okay naman siguro. Ayan. So, yun po yun, mga kababayan.